Pagkatapos ng 4 na oras na pag-iikot at wala pa rin si Dylan na makita ay umuwi na lang siya sa pansamantalang tinutuluyang apartel. Maybe he could just use the landline to call her. Ngunit hindi na nangyari yon dahil pagdating niya sa tinutuluyan ay sinalubong na siya ng mga pulis at kahit walang warrant of arrest ay parsahang isinama siya sa presinto dahil siya daw ang may pakana ng pagsabog ng katabi nilang mining site. Inusisa ka lang ng mga pulis noong una, hindi ba? Oo, pero pagkatapos ng interrogation, biglang may warrant of arrest na sila. Sarkastikong sabi ni Dylan saka napahampas na naman ang kamay sa lamesa. This is a manipulation. I've been detained for 2 days, Ramses. Ilabas mo ko dito. Iho, makakalabas ka dito. That's for sure. For now, kailangan nating maghintay ng 1 linggo para… What? A week? Napatay yung bulalas niya. Daddy, bakit 1 linggo? Continue to stay in that hell for a week? Dylan, ganito kasi yon. Sumeryoso na ang pinsan niya habang nakatingin sa kanya. Lahat ng pwedeng rason para sumabog ang katabing mining site ay nakaturo sa team niyo. Dapat lahat kayo ang nakakulong ngayon, pero extremely injured nga ang mga ilan. May mga nasira na rin kayong makina. Maliit na pagsabog pero sobrang laki pa rin ang pinsala nun sa bundok. Nagagalit ngayon ang mga residente ng bayan at dahil ikaw ang walang natamong injury. Tingin nila ikaw talaga ang nagplano nun. Nahilot ni Dylan ang kanyang sentido. Hindi lang basta pulis ang kalaban niya pero buong residente ng bayang yon. Hindi ba nila naisip na baka naman mga rebelde ang gumawa nun? Ano namang mapapala ko sa pagpapasabog ng kabilang minahan kung masisirang mga equipments namin? May rebelde ba dito sa Cebu? Malay natin, bundok yon. Pwedeng pagkampuhan. Basta, inosente ako. At may written permission kami galing sa MGB ng DNR para makapasok kami sa mining site to check on with the equipments. Napasandal siya sa kinauupuan at napitangala. This month, I've been to Samar Leyte and Iloilo. Nagawa naming ma-check na matiwasay at maipadalang mga equipment sa Mindanao. Ngayong huli na lang at saka nagkakaganito? Naramdaman niya ang pagpitik ng sentido. 2 araw na siyang walang maayos na tulog. Sino ba naman kasing makakatulog sa maliit, masikip at mainit na kulungan sa isang provincial town jail? Paano siyang makakatulog kung nasa likod siya ng mga rehas at isip siya ng isip kung paanong makakausap ang asawa? Bawal pa naman siyang gumamit ng kahit na anong aparato na magagamit na komunikasyon sa labas ng kulungan. Ang tanging makakausap niya lang ay ang ama at si Ramses. Dylan, nakaschedule kasi ang town hearing sa susunod na linggo pa. Doon pwede nating ilabas ang lahat ng katibayan na wala kang kinalaman sa mga nangyari. Pagkatapos ba nun, siguradong makakalabas na ako? Hindi ko pa sigurado. Diretsang sabi ni Ramses. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa sumabog na minahan. Hintayin pa natin ang resulta nun. Ngayon alam mong hindi ka pwedeng piyansahan dahil non-bailable ang sinampang kaso ng mga netizens sa'yo. Nasa po ni Dylan ang noo. I have a bad record now because of this crap. Jail record at ang kaso ko, illegal mining. Dating CEO ng isang sikat na mining company. Nakulong dahil sa kasong illegal mining. Tuya ni Dylan at saka napailing-iling na pabuntong hininga ang ama niya. Mas tumanda ito ng maraming taon dahil sa pag-aalala nito sa kanya ngayon. Gusto ng mami mo na puntahan ka dito sa Cebu. Siguraduhin naming mabisita ka araw-araw, anak. Do you want me to tell Lana where are you now? Singit ni Ramses. Marahan siyang umiling. Sobrang mag-aalala si Alana kapag nalaman niyang nakakulong ako. Alam ni Dylan na masama sa buntis ang masyadong nag-aalala. Baka bigla pang lumipad papunta roon ng asawa para makita siya at madamayan. Ayaw niyang makita siya ni Lana na nasa likod ng mga rehas at may stress her. Masama sa baby, mas mag-aalala si Lana kapag wala siyang narinig mula sa iyo. Napapikit si Dylan at napatingala. Alam niyang babalik ako next week. Kung masasaktong may ilabas ako dito sa susunod na linggo, makakauwi ako sa tamang oras. Doon ko na lang ipapaliwanag sa kanya ng harapan. Isa pa, nahagod niyang batok. Nagkatampuhan kami. Baka galit pa rin yan hanggang ngayon sa akin. Tapos na pong visiting hours. Ani ng pulis sa likod niya. Walang nagawa si Dylan kung hindi tumayo. Hindi na siya nilalagyan ng posas dahil
Sumusunod naman siya sa mga pulis. Nagpaalam na siya sa pinsan at sa amang may tingin ng pag-aalala sa kanya. I'll be okay. Nasabi na lang niya, just make sure I won't spend Christmas and New Year in here. Pagbalik ni Dylan sa 2 araw na niyang tinutuluyang selda, bumalik lang siya sa maliit na pwesto niya isang gilid ng pader na nasa likod mismo ng rehas. Pinagtingin na lang siya ng 10 kasama niya sa maliit na kulungang iyon. May mga matatandang kalbo at may mga kaedaran niya siguro na nagkakwentuhan sa sariling lingwahe ng mga ito. Ang iba'y naglalaro ng baraha. Wala siyang nakakausap sa mga ito dahil parang ilag sa kanya. Unang pasok ba naman niya doon ay halatang mamahali ng damit niya at nagmumura siya sa wikang Ingles. Kaya siguro walang kumakausap sa kanya. Lagi pang masama ang timpla niya dahil hindi pa rin humuhupa ang galit sa walang pakundangang pagkakakulong sa kanya. This is just unfair. Umayos siya ng upo, tinukod ang isa niyang braso. Sa isang nakataas niyang tuhod, sinandal niyang ulo sa matigas na pader. Isang linggo pa siyang mananatili doon. Parang bumabalik si Dylan sa pagkabata niya yung mga panahon na nasa bahay ampunan pa siya. Mahirap ang buhay. Ayaw niya na maranasan ulit yon. Ayaw niyang pakiramdam na nakakulong at napakaraming bagay na hindi pwedeng gawin. But how ironic, he's currently in jail. Bumabalik pa talaga siya sa sitwasyon na ayaw niya nang matandaan pa. At katulad sa ampunan, wala siyang magagawa kundi maghintay lang upang makalabas o makaalis doon. Hindi na malaya ni Dylan na nakaidlip pala siya. Nagising lang siya dahil sa pagpukpok ng isang pulis sa bakal ng rehas. Hapunan na pala. Nang lumabas sa mga kasama sa selda, ay sumunod na lang rin siya. Sumusunod si Dylan sa mga patakaran sa kulungan. Dahil kung hindi, mapag-iinitan siya doon. Simpleng rule yon na natutunan niya rin sa bahay ampunan noon. Kapag may sinuway silang utos, pingot ang aabutin nila at isang buong araw, hindi pwedeng maglaro sa labas ng kwarto. Habang kumakain ng hapunan, tahimik lang siya. Hindi na siya umaangal pa sa walang lasang pagkain. Nasa isip niya, isang linggo lang ang dapat niyang tiisin. Pagkatapos kumain ay balik na sa kulungan at maghahanda na sa pagtulog. May sarili na siyang unan at comforter na ibinigay sa kanya ng ama. May ilang piraso rin siyang shirt, underwear at jogging pants. Kahit Christmas season na, walang talab ang maliit at lumang electric fan na pinaghahatian nilang 10 sa loob ng seldang iyon. Kapag nag-comforter siya, lalo siyang maiinitan. Ngunit malamok naman kapag hindi siya nagtalukbong. So magtitiis siya sa init sa loob ng comforter o madidengge siya? Of course, he'll choose the first. Pilit niyang sinisiksik ang sarili sa dati pa ring pwesto. Nakaupo pa rin. Masyado siyang malaking tao at hindi siya kasya kapag umiga. Lumipas sa mga araw. Sa umaga, pagkatapos ng agahan, pinaliligot pinaglilinis sila. Kakain lamang ng tanghalian at sa hapon, bibisita siya ng daddy niya at kasama ng mommy niya. They'll maximize the visiting hours hanggang sa pabalikin na siya ulit ng salda. Maghihintay lang siya ng hapunan. Pagkatapos matutulog na. Araw-araw ganun lang ang naging routine ni Dylan sa loob ng kulungan. Wala pa rin kumakausap sa kanya sa loob at wala na siyang pakialam doon. Tutal, ilang araw na lang at makakalabas na siya. What are on their heads? Gigil na sabi ni Dylan. Dylan, mahina ang saway sa kanya ng ina na katabi niya. Ang unfair, mommy. Dahil wala pang findings ang nangyaring pagsabog, they will hold me in here. Binalandar ng mga ebidensya sa harap nila na walang illegal na minahan na nangyayari. But still they will not let me out? What kind of decision is that? Ang susunod na hearing ay pagkatapos pa ng bagong taon. That means he'll be celebrating Christmas and New Year in jail. For sake, binalingan ni Dylan ng pinsang abogado. Ram, ano nangyari? Bakit kailangan pa rin akong i-hold? Hindi ko maintindihan. The local government system sucks. Sagot lang dito at nagtima mga bagang. Nagpapabango sa mga residente ang mga opisyal dito. Kaya habang sa'yo galit ang mga environmentalist citizens, they will indulge the angry mob and keep you locked behind bars. Anak, huminahon ka please. Pakiusap na ng ina at hinawakan siya sa braso. Kitang-kita ni Dylan na malapit na itong maiyak. Napapikit siya at pilit kinalma ang sarili para sa ina. I arranged for a news blackout. Hindi malalaman ng buong press ang tungkol dito. Sabi ng isa pang abogadong kasama nila ngayon. Etong abogado ng kumpanya. Dapat lang, sabi ng ama niya na kanina patahimik. Ayoko makaladkad ang pangalan ng anak ko.
dahil lang sa maling pagbibintang ng mga tao dito. Walang kasalanan ng anak ko. Kailangan kagad siyang makalabas dito. Sa susunod na settlement, siguraduhin po naming makakalabas na si Sir Dylan. Sagot pa ng abogado. We got their technique, Uncle. Maring pahayag ni Ramses. We will clear his name right in front of those people after the New Year. Makakalabas din siya kagad. Hindi aabot si Dylan dito hanggang sa birthday niya. Dapat lang, asik ni Dylan dito. February ang kaarawan niya and he won't be staying there for 2 months more. Gusto na niyang makalaya at makauwi ng Manila. He missed Lana so much. Kaya niya kinaya ang 1 linggo sa loob ng kulungan dahil lagi na lang niyang iniisip si Lana at ang magiging baby nila. It was like his strength for the last week. Kasabay rin noon ay lagi siyang nagdarasal na sana'y maging maayos lang ang asawa at sana maintindihan siya nito kung bakit hindi niya masabi dito kung nasan siya ngayon. Or heaven knows how many times he wanted to cry. Kasabay kasi ng pagkakakulong niya ay lagi namang bumabalik sa kanyang mga alaala niya noong nasa bahay ampunan siyang lumalaki. Being in jail puts back the painful memories of his childhood before he met his good and wonderful adoptive parents now. Para siyang naging ang 6 na taon na batang Dylan ulit. Weak, scared, vulnerable, helpless. Napabuntong hininga siya. Kamusta na palang mga tauhan natin? Nakalabas na ba sila ng ospital? Tanong ni Dylan para may ibang usapan at mapigil ng emosyon. Nasa ospital pa rin sila. Doon na rin siguro sila magpapalipas ng Pasko. Imporma ng kanyang ama. Nakikinig naman, siya kahit minsan ay lumilikong utak niya sa pag-iisip kung paano ipapaliwanag kay Lana na hindi na matutuloy ang plano niyang bakasyon para sa kanilang dalawa. Paano niyang ma-assure si Lana na babalikan niya ito na hindi niya sinasabi kung anong kalagayan niya. Sa totoo lang, nahihiya siyang malaman ni Lana na nakakulong siya ngayon. Gusto niya itong mayakap at mahalikan ngayon pero hindi lang talaga pwede. Ayaw niyang makita nitong itsura ng isang presong Dylan. Bago matapos ang visiting hours ay may biniling siya sa ina. Mommy, pagbalik niyo bukas, dalhan mo ko ng isang greeting card na pwedeng sulatan ng message. I just want to write something for Alana. Napalunok siya. Then help me to send it to her with a basket of roses. Hinawakan ng inang magkabila niyang pisngi. Yes, baby Dylan, I will. Masuyong hinalikan siya nito sa noo. Mag-iingat ka rito anak ha. Babalikan ka namin bukas. Pagkalis ng mga toy, bumalik na rin siya sa selda. Balik sa dati niyang pwesto at nilabas sa sports bag ang mga gamit na inimpake niya na kanina. Magtatagal pa siya doon ng mahigit 1 linggo. Christmas Eve. Nakatingala si Dylan sa madilim na kalangitan dahil nasa probinsya, tadtad ng mga bituin doon at napakaliwanag ng buwan. Pinayagan ng gabing iyon ang mga inmates na magsaya sa malaking bakuran ng kulungan pero hindi siya nakikisali sa ilan. Tahimik lang siya sa isang tabi at nakatingala sa langit. He never experienced that he'll spend the Christmas Eve in jail. Mamayang umaga, buong araw na pwedeng tumanggap ng bisita kaya naman doon sila magsa-celebrate ng pamilya. Humugot siya ng malalim na hininga at sinipat ang kamay na may wedding ring. Mapait siyang napangiti nang maalala na naman na dapat ay wala siya doon. He should be in Baguio with her wife. They could have spent the holidays with sweet talks and passionate nights. But fate has its own plans. Nilaro-laro niyang singsing sa daliri habang nakatingala sa langit. Umihip ang malamig na simoy ng hangin. Merry Christmas, Alana. I miss you so much. Bulong niya sa hangin na para bang makakarating ngayon sa asawa. I hope you would receive my letter. Please take care for me and the baby. I love you. Nang mas lumalim na ang gabi, ay pinapasok na sila sa mga sarili nilang selda. Bumalik sa pwesto niya si Dylan. Saka binalot ang sarili ng comforter habang yakap-yakap ang isang unan. Hindi siya makatulog kahit ang iba niyang mga kasama nagsihilatan na sa kanya-kanyang pwesto at malalakas na ang hilik. He was thinking of Alana all the time. Ayaw niyang isipin ang hirap niya sa mga nakalipas pang mga araw. Mas marami nang pinalilinis sa kanila sa loob ng kulungan. Nag-uumpisa na ring bumaliktad ang sikmura niya sa mga pagkain doon. Pero kailangan niya pang maghintay ng 1 pang linggo para sa susunod na hearing na walang kwentang kasong binabato sa kanya. Nasubsob niya ang mukha sa unang nakipkip. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang pag-iisa. Parang katulad noong nasa bahay ampunan siya. Malungkot ang walang kausap at nakakabaliw na mag-isip ng mga bagay na parang hindi naman mangyayari. Alana,
Sinong iniisip mo? Napapitlag si Dylan sa pwesto at biglang napaangat ng tingin. Nakita niya nakatingin sa kanyang isang matandang inmate na kasama niya sa selda. Katapat niya ito at magkapareho sila ng pwesto. Naririnig niyang tawag rito ay Manong Bong. Maliit na matandang puro puti ng buhok at marami na ring kulubot sa mukha. Iniisip mo sigurong pamilya mo, no? Pagtatagalog pa nito na may matigas na punto pa rin ng Bisaya. O ang uyab ni mo? Uyab? Ngumitito. Nobya, girlfriend. Napatingin ulit sa kamay niya kung saan nakasot sa daliri ang wedding ring niya. Asawa ko po, iniisip kong asawa ko. Namimiss mo na? Napabugas siya ng hangin at saka tumango. Hindi niya ba alam na nandito ka? Umiling siya at tinignan ito. Nasa Manila ho siya. Ayaw ko ipalam na nandito ako at baka mag-alala siya. Akala ko asawa mo, pwede ba yon? Hindi niya alam kung nasaan ka? Tanong pa nito, nagkibit-balikat siya. Komplikado pong sitwasyon naming mag-asawa. Hindi po normal ang pagsasama namin pero maayos naman po kami. Hindi niya alam kung nakuha ba nito ang sinabi niya. Napakamot ko sa ulo at medyo natawa. Hay naku, mga kabataan, hindi ko na maintindihan kung anong trip niyo sa buhay niyo. Napangisi na lang siya. Ang tatag mo dong, mahigit 1 linggo mo kami hindi kinakausap. Pasensya na po, hindi ko lang po kasi alam kung anong sasabihin. Tumango-tango ito. Mukha kang dato, mayaman. Bakit ka naman nakulong sa kulungan na maliit na bayang ito? Siguro dahil sa sobrang lungkot na naramdaman Dylan, ay napagkwento na lang siya sa matanda na halata namang nakikinig at interesado sa mga sinasabi niya. Lahat nakaturo sa'yo ganun? Tanong pa ng matanda pagkatapos niya buong isinlaysay ang kwento dito. Parang ganun na nga ho. Alam mo, unang kita pa lang namin sa'yo ng mga kasama ko dito. Alam namin mukha ka ng yung mga tipong hindi nakukulong. Pero mapanlin lang nga naman ang mga itsura ng mga tao ngayon. Hindi mo naman masisisi rin ang mga residente dito kapag pinagbintangan ka. Napatingin si Dylan dito. Napaka-unfair lang ho. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Ako pang masama. Malay ko ba sa pagsabog na nangyari sa katabing site? Kung ako talagang may gawa nun, bakit ko ibubuwis ang buhay ng mga tauhan ko? Lahat sila ngayon nasa ospital pa rin dahil sa sinasabi nilang pakanako. Nagsalubong ang 2 kilay niya. What the, right? Nasaan na ba ang common sense ng mga tao ngayon? Makakalabas ka rin dito. Sabi mo mas marami naman kayong patunay na hindi kayo gumagawa ng illegal mining. Pagkatapos ng susunod na hearing mo dito sa bayan, mapapatunayan mo sa mga tao na wala kang sala. Sa ngayon, isipin mo na lang na yung mga galit na tao. Takot lang ulit sila na may mangyari na namang masama sa kinakalikihan nilang bayan dahil sa mga minahan dito noon. Pero hindi po tamang mambintang. Kapag galitang tao, naghahanap ng sisisihin. Kumuyam ang kamay ni Dylan at napabuga ng hangin. Pero bilib din ako sa'yo. 2 linggo ka na dito pero kahit minsan, hindi kita nakitang umangal sa paglalampaso ng sahig at pagkain ng mga pagkain dito. Kahit dito sa loob ng kulungan natin, hindi kita nakaringgan ng kahit na anong pag-angal dyan sa maliit mong pwesto. Umaangal din po ako sa isip ko. Pero kailangan ko magtiis. Naranasan ko naman dati yung mga nararanasan ko ngayon. Naranasan mo nang maghihirap? Saan naman? Sa ampunan po. Doon po kasi ako nagkaisip. Imbis na naglalaro, may higpit ang mga bagay doon na parang katulad dito. Bago kami makapaglaro, pinaglilinis na muna kami. Mga wala rin pong lasang pagkain. Paulit-ulit pa. Mayayaman lang pong umampon sa akin kaya nakaranas po ako ng maalawang buhay. Hindi na bago sa'yo ang mga nangyari dito, ganun ba? Parang ganun na nga po. When I was a kid, sabi nila iniwan ako ng mga magulang ko sa bahay ampunan kasi hindi ako kayang buhayin. Nang magbinata ako at bumalik sa ampunan para magtanong tungkol ulit sa mga magulang ko, biglang sasabihin sa akin na hindi naman talaga mga magulang kong nag-iwan sa akin. Nagkaroon daw ng malawakang sunog sa tinitirhan ng pamilya ko. I was saved by a neighbor. Kaso iniwan ako sa ampunan dahil wala namang pambuhay sa akin. Bahagyang kumirot ang dibdib niya. Maraming version pa siyang narinig kung paano talaga siya napadpad sa ampunan na ikinagulo na ng isip niya. Marami pa akong tanong tungkol sa totoong pagkatao ko. Siguro kahit pa sabihing maganda ng buhay ko ngayon, hindi pa rin maiaalis si isang katulad ko na alamin kung saan talaga ako nanggaling. He can't believe that it's Christmas and here he is na jail, talking to an old inmate about his deepest pain. Masakit na tanggapin na matagal nang hindi masasagot ang mga tanong ko. Alam mo, sabay turo sa kanya nito.
May mga bagay dito sa mundo na hindi mo na kailangang malaman pang sagot kahit pa may mga tanong ka. Ang Diyos gumawa siya ng mga bagay na isang malaking katanungan para sa atin. Pero hindi mo misyon na sagutin yon. Napakunot-noo siya. Bakit may mga tanong kung hindi mo nahahanapan ng sagot? Kailangan mo lang kasing tanggapin na may mga tanong na hindi naman laging may kasagutan. His forehead creased. I just have to accept the fact that I was an orphan. That is my destiny to be one. Bulalas ni Dylan sa mahinang boses upang hindi magising ang mga kasama. Kailangan ko lang tanggapin ang kung ano-anong istorya tungkol sa kung paano ako naulila. Tipid na ngumiti ang kausap. Kailangan mo lang tanggapin na kung ano ka ngayon. Hindi mangyayari kung wala ka sa ampunan noon. Ano bang iniisip mo na hindi kompleto ang pagkatao mo kung hindi mo malalaman kung saan ka talaga galing? Hindi naman masama kung hangarin ko pong malaman yon. Pero minsan, matututo na lang muna tayong makontento sa kung anong binigay sa atin ngayon. He wisely said. Nakita ko na araw-araw binibisita ka ng umampon sa'yo. Araw-araw, hindi nila problemang nagpapabalik-balik sa maliit na presintong ito para laging masiguradong kalagayan mo. Mahal na mahal ka nila at sa nakikita ko, nabigay nila lahat sa iyong pagkalinga ng isang pamilya. Bakit kailangan mo pang hanapin ang mga wala? Nandyan naman ang pamilyang nakapalaran para sa'yo. Natigilan si Dylan at walang maisagot sa matanda. Siguro rin dong mali ang tanong mo, dagdag pa nito. Hindi ba ang tanong mo kung saan ka ba talaga galing? Tumango siya. Baka naman ang tanong ay saan ka pupunta mula sa pagkaulila. At matagal nang nasagot yun mula nang ampunin ka at mabigyan na magandang buhay ng pamilya mo ngayon. Mula sa sinabi nitong iyon ay biglang napaisip si Dylan. Oo nga naman, bakit siya lingon ng lingon at pilit pa rin humahanap ng sagot sa bagay na dapat ay hindi niya na siguro kailangang itanong pa. Kung hindi siya lumaki sa bahay ampunan, hindi siya aampunin at hindi niya mararanasan ang pagmamahal ng Daddy Angelo at Mami Venus niya. Hindi siya magkakaroon ng mga pinsan, katulad ni na Kuya Barry at Agatha. Hindi niya rin makikilala si Lana. Tanggapin mo kung ano ka ngayon, hindi mo man alam kung saan ka nagmula. Nakikita ko sa mga mata mo, naramdam mo pa rin ang sakit ng pagiging isang ulila. Kung hindi mo matatanggap ng buong pagkatao mo, may masamang epekto yan. Po? Mataman siya nitong tinitigan kahit pa medyo madilim ng ilaw nila. Hindi kasi pinapatay ang ilaw kahit gabi sa selda. Magandang lalaki ka. Sa postura mo, alam ko maraming babae nag-aagawan sa'yo. Pero aminin mo, insecured ka. Lalo sa mga bagay na gusto mong manatili sa'yo. Napanganga siya dito. Paano nito nabasa yun sa kanya? Nag-aral ako ng psychology sa una. 2 years nga lang pero marunong talaga akong bumasa ng sitwasyon. Sagot nito sa katanungan niya sa isip. Mali ba ako ng konklusyon ko sa'yo? Napayuko siya at umiling. Huwag kang mag-alala dong, kaya mong maagapan ang insecurity mo, lalo na't aware ka naman, hindi ba? Tumango siya. I-focus mo sarili mo sa ngayon. Pwede kang sumulyap-sulyap sa kahapon, pero yakapin mo ang buong pagkatao mo. May mga mapagmahal kang magulang at may asawa ka pa. Ibig sabihin, minahal ka nila buo, kahit wala rin naman silang alam kung saan ka talaga galing. Tama bang nararamdaman niya sa dibdib? Bakit parang gumaan iyon? Was that mean it was heavy all along? Sige na't magpahinga na tayo. Nasayan mamayang umaga sigurado. Dagsaan ng mga kampamilya natin. Humiga ng matanda sa isang nakalatag na manipis na karton at saka nagkumot. Napapikit-pikit pa si Dylan dahil sa nangyaring pag-uusap. The old man was struck right through his heart. It was painful for it was true all of what he had said. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na 2 linggo, ni Dylan sa kulungan, nagawa niyang humiga sa manipis na karton at makatulog ng mahimbing. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.